Good evening po sa inyong lahat. Good evening po, Father. Happy feast day po sa ating lahat. Ngayon pong araw na ito ay napakahalaga sa ating simbahan sapagkat ipinagdiriwang ho natin ang kapistahan ng isang mahalagang tao rin sa buhay hindi lamang ng Panginoon kundi sa buhay nating lahat sapagkat siya'y isang mahalagang karakter din sa kwento ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Today is Wednesday, ang ating devotion sa ina ng laging saklolo, pero siyempre, hindi daw ng paghihiwalay ang pag-ibig ng dalawang mag-asawang ito, na si Maria at si Jose. Dakilang kapistahan, hindi lang basta kapistahan, dakilang kapistahan ni San Jose, solemnity. Kaya as you can see, we have 6 candles sa ating altar. At naglagay din tayo ng ilaw, kandila kay San Jose bilang pagpapahalaga natin sa araw na ito sa kanyang karangalan. Tandaan ho natin na si San Jose ay naging ama ni Kristo sa mundong ito. Na siya ring ating ama na itinuturing. Saan ho natin makikita sa Biblia? Meron ho bang makapagsasabi sa inyo, ang makapagsabi sa akin kung saan makikita sa Biblia ang kahit isang salitang sinabi ni San Jose, iuuwi nyo na po ang malaking halaman na ito sa harapan. Magsabi ho kayo, saan sa Biblia makikita ang kahit ni isang salita ni San Jose? Wala. Si San Jose ay hindi lang basta man of few words. Yan ang description ko minsan sa mga lalaki, no? There are some men who are also called man of few words. Bakit? Itong mga ito ay mahirap kausap sa bahay. Pag tinanong mo, kakain ka ba? Gutom ka ba? Puro Hindi mo na naintindihan. Hindi kumikibo, hindi nagsasalita. But actually, Saint Joseph is not a man of few words. He is a man of 0 words. Ni gaputok man. Wala tayong makikita sa Biblia ang sinabi niya. And yet, siya'y itinanghal ng simbahan bilang patron ng Santa Iglesia Katolika. The patron saint of the Universal Church, si San Jose. Hindi dahil po sa mga sinulat niya. Diba, normally tayo, dinadakila ang isang tao, pinararangalan ng isang tao, ina-awardan ng isang tao dahil siya'y natanyag sa kasikatan niya, sa talino niya. Minsan, dahil sa pamilya niya, nadamay na rin siya sa award. Pero ano ang paliwanag ng Biblia kay San Jose? Hindi naman sinabi ng Bibliang si San Jose ay isang sikat na lalaki, isang mayamang lalaki, isang kilalang lalaki sa kanilang lugar. Hindi. Isa lang ang description sa kanya. Isang matuwid na tao, si San Jose. He is a righteous man. At siya ay itinanghal na dakila ng simbahan, hindi dahil sa kanyang mga sinabi, kundi dahil sa kanyang tahimik na pagsunod sa Panginoon. Alam niyo si San Jose at Maria, marahil kagaya yan ng mga naghahanda na sa pagkakasal nila, sa pag-aasawa nila. Siguro may plano na rin itong dalawang ito eh. Si Maria at Jose nakatakda ng ikasal. Marahil nag-usap na sila, saan tayo titira? Sino ang ating makakasama? Anong magiging trabaho natin? Siguro may plano na sila. Hanggang sa dumating ang isang mas dakilang plano ng Diyos para sa kanila. Nung una ayaw ni San Jose. Pero sa kanyang panaginip, ipinaliwanag ng anghel ng Panginoon. At sa huli, katulad ng sinabi ni Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Si Maria nagsalita. Babaeng babae talaga. Si San Jose, pagkatapos ng panaginip, wala siyang sinabi. Sinunod lang niya ng tahimik ang Panginoon. So ngayong panahon ng Kwaresma, kalagitnaan ba naman ng Kwaresma, kumanta tayo ng papuri sa Diyos?
At mamaya babanggitin natin ang ating pananampalataya. Sa gitna ng panahon na ito, bigla nating ipinagdiwang ang dakilang kapistahan ni San Jose. Bakit? Ano ang nais iparating sa atin ni San Jose ngayong Kwaresma? Di ba ngayong Kwaresma, inuutusan tayo ng Panginoon magdasal, mag-ayuno, magkawang gawa. Inuutusan tayo ng Panginoong magsisi, magbalik loob, tumalikod sa kasalanan. May pinagagawa ang Diyos. At kung meron mang sigurong gustong sabihin si San Jose, kung bubuksan lamang niya ang kanyang bibig ngayon, isa lang ang sasabihin niya, sumunod kayo. Yun lang. And there are some fathers who are like that. Pag nagsumbong na tayo sa mga tatay natin, isa lang ang sasabihin ng tatay, sige na, sundin mo na yung nanay mo. Gawin mo na yung pinapagawa sa iyo. At yun marahil ang nais ni San Jose. Sundin mo. Sa pagsunod ni San Jose, itinanghal siyang dakila, hindi man ng tao, kundi ng Diyos. There is grace in obedience. May biyaya sa pagtalima. Sana sa pagkapatuloy na misa natin ngayon, at lalo na ngayong panahon ng Kwaresma, sa tulong ng panalangin, halimbawa ni San Jose, nawa magawa rin nating baliin, magawa rin nating kalimutan kung minsan ang gusto natin, ang alam natin, at kahit ang kaya natin, alang-alang sa mas dakilang pagsunod sa sinasabi ng Diyos para sa atin. Patunay lamang ang pagdiriwang na ito kay San Jose na tunay nga may biyaya sa pagtalima. Sumunod ka. Amen.